tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. We've got you covered. From Nagbabalik ang ating kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Ayan po, dahil wala po si Brother Ed, hindi ko mabasa sa inyo yung mga text messages ninyo. Pagpamanhin niya nun po, ito sana yung ginagawa ni Brother Ed. Anyway po, dumako na po tayo sa ikalawang pagbasa. Ito po ay pagbasa sa aklat mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Kabanata 8, versikulo 18 hanggang 23. Mga kapatid, saganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatian sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha, hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabuldukan at makakahati sa maluwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok, samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ang salita ng Diyos. Gaano kataimtim kaya, mga kapanalig, ang iyong paniniwala sa muling pagkabuhay ng ating katawan sa darating na panahon? May kamalayan ba kayo sa kaluwalhatian na maging material na daigdig ay may kahahantungan sa plano din ng Diyos? Ginagampanan mo ba ang iyong papel sa katutupad ng plano ng Diyos? Kaya nga, sa maikling pagbasa, sinabi ko, sa kabila ng ating mga kahinaan, patuloy pa rin kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ating gabay. At ngayon, atin ang tunghayan ang mabuting balita. Pero bago po dito sa mabuting balita, maganda po na atin tingnan yung context po kung bakit may ganito ang papapakinggan ninyo. Alam po ninyo, sa pamayan ng Kristiyano na sinulat ni Mateo sa kanyang ebanghelyo, malamang na itanong ang maraming nauukol sa kalikasan at pagsali sa kaharian ng Diyos
Gaya ng, ano ba ang kaharian ng Diyos? Bakit hindi tinanggap ng buong Israel ang kahariang ipinangaral ni Jesus? Bakit hindi patuloy na nagsumikap ang mga unang tumanggap sa pananampalataya? At bakit pinututulan ng Diyos ang kasamaan sa pamayanang Kristiyano? Tinalakay ni Mateo ang mga gayong tanong sa muling pagsasalaysay ng mga talinghaga ni Jesus sa 13 kabanata sa kanyang ebanghelyo. Ito ang tungkol sa misteryo ng kaharian. Kaya nga ang pagbasa po sa araw na ito ay higit na kilalang ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Ito ay sa mga iilang talinghagang ipinaliwanag ni Jesus. Kapansin-pansin po ang malinaw na paglilipat na tuon talinghaga mismo at sa paliwanag nito. Sa katunayan, habang isinasalaysay ang talinghaga kung ano ang kahihinatnan ng binhing malaglag sa iba't ibang uri ng lupa, isinasaad naman sa paliwanag kung ano ang kinakatuwan ng bawat uri ng lupa at kadahilanan ng ganitong pangyayari. Ang ani na maaaring ibigay ng binhi ay nakasalalay sa pagtugon ng tao sa salita ng Diyos. Ngayon po, babasahin ko na iyong mabuting balita. Ito po yung maikli. Kasi kung babasahin ko pa yung pinakahaba, makakapusin na po tayo sa oras. Ang mabuting balita po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 13, versikulo 24 hanggang 30. Ito po ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kung San Mateo. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw din ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambayanan at sinabi nito, hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa kanyang bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Wag, sagot niya. Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapo hanggang sa anihan. Pag-aanay sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin ninyo ang mga damo at ang inyong pagbigkis-bigkisin yung sunugin at ang trigot inyong tipunin sa aking kambati. Ang mabuting balita ng Panginoon. Po mga kapanalig, ngayon, tingnan natin po ang maaring ating pakinggan o pagnilayan ang mabuting balita. May natuklasan akong isang religious song na ang title ay Lord,
let my heart be good soil. Let my heart be good soil. Ang title ay siya rin na ring buod o gist ng kanta. At may tuturing din natin itong isang interpretation ng talinghaga sa Ebanghelyo natin ngayon. Habang naghahanda ng homilies para sa araw na ito, ang kantang ito ang naglalaro sa isip ko. At one point, tumigil ako at nagdasal sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsambit ng mga katagang, Lord Jesus, let my heart be a good soil for the seeds of the Word of God. Let it be our way of personalizing and internalizing today's gospel message for us. Hindi tayo dapat matigil at malimita sa pag-a-analyze sa mga kwento o talinghagang naririnig natin tulad ng parable of the sower and the seed sa Ebanghelyo. Pagkus dapat natin itong hayaang antigin ang puso natin at hamunin tayo na tugunan ito sa praktikal na paraan. Sabi nga ng isang gospel commentary, the proper reaction to the parables of Jesus is not analysis but a response of commitment to and longing for the coming of the kingdom of God and God. Muli, dapat tayong maging good soil, kapanalig, para sa binhi maging mabuting lupa para sa salita ng Diyos. We have to commit ourselves to be good soil for God's Word, for God's kingdom. Nagiging good soil tayo para sa binhi kapag tayo ay patuloy na nadidiligan ng grasya ng Diyos na hamugan ng mga pagpapala ng Panginoon, nabubungkal o nag-cultivate ng awa ng Diyos, nalalagyan ng pataba o fertilizer ng Espiritu Santo. Bagaman ipinagkakaloob ng Diyos ang lahat ng bagay na kailangan natin para maging mabuting lupa, good soil, para sa binhi ng kanyang salita, pero ibang mga binhi ang hinahayaan nating maitanim sa garden of our soul. Ano ang mga ito? Kabilang dyan ang binhi ng kasamaan, kabuktutan at katiwalian, ang binhi ng self-centeredness, selfishness, and greed, ang binhi ng galit, puot at di pagpapatawad, ang binhi ng mga materialismo, kamunduhan at kahalayan, ang binhi ng kalupitan at karahasan sa salita at gawa. Indeed, the garden of our soul has become good soil, not for the word of God, but for bad words. Angry and hateful words, offensive and hurtful words, bitter and spiteful words, harsh and ruthless words, slanderous and calumnious words, vicious and violent words. We hear them every day. We say them every day. But we have to commit ourselves to be good soil. Iting ko, we have to commit ourselves to be good soil for the seeds of the Word of God. Sabi ng prayer ng kantang nabanggit ko kanina, Lord, let my heart be good soil. Open the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace
is understood. Siyempre, kailangan nating ipakita ang commitment na ito sa konkreto at praktikal na paraan kung saan may labis na pag-aalaala, takot at pangamba. Sana maging good soil tayo ng pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Let us help the troubled and fearful with our rootedness in prayer, kung saan umiiral ang bad news and fake news. Sana maging good soil tayo sa ng katotohanan. Let us speak gospel truths that can liberate people. Kung saan mayroong di pagkakaunawaan at pag-aawayan, sana magiging good soil tayo sa pagkakasundo. Let us create an atmosphere conducive for reconciliation. Kung saan mayroong discouragement and hopelessness, sana maging good soil tayo ng pag-asa at kagalakan. Let us help the anguished and distressed to discover God's provident love. Kung saan mayroong paniniil, kalupitan at karahasan, sana maging good soil tayo sa kapayapaan at katarungan. Let us disarm the perpetrators of this with Christian charity. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mundo ay hindi nangangailangan ng mas maraming Kristiyanong marunong magsalita o mangaral tungkol sa Ebanghelyo. Mas nangangailangan ito ng mga Kristiyanong namumuhay ayon sa Ebanghelyo. The world can only be changed and transformed by Christians whose hearts have become good soil, where the gospel has taken root and borne fruit. Maybe this is the prayer that all of us should pray. Lord Jesus, make my heart good soil for the seed of your word. Remove every seed of pride, anger, selfishness, fear, and falsehood that keeps your grace from growing within me. Cultivate my heart with your mercy. Water it with your spirit. Nourish it with your love. May your word take deep root in me until my thoughts, my words, and my actions reflect your gospel. Let my life bear a harvest of faith, hope, peace, and love, so that others may encounter you through me. Amen. Time now is 27 minutes after 8 in the evening. This time check is brought to you by ACS. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay.
Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. Sa Match Point, tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw ng linggo. At ito ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Desaldrico Ford. Naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagbabalik ang ating kasama at kapanalig, Father Bong at Brother Ed, sa ating programang Kapanalig. Ayan po ang kapanalig. Ako'y nag-iisa sa gabing ito. Wala si Brother Ed. Pero ito po yung magandang panalangin ng bayan. Itinanim ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso upang tayo'y maging karapat-dapat na manatili sa kanyang piling. Kung pagtitiwala nating hilingin sa Diyos Ama, nawa ang simbahan, ang iyong bayang hinirang ay maging tagapunla ng iyong salita sa lahat ng tao at panahon. Manalangin tayo. Nawa ang mga namumuno sa pamahalaan ay maging tapat sa salita ng Diyos upang maitakwil ang kultura ng kamatayan at paghihiganti at maisulong ang pagpapatawad at dambayan. Manalangin tayo. Nawa ang bawat kasapi ng pamilya ay maglaan ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng salita ng Diyos upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Huwag nawa mawala ng pag-asa ang mga dukha at inaapi bagkus ay patuloy na manalig sa Diyos na hahatol sa lahat sa takdang panahon. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din, ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Ngayon po, mga kapatid, ilang sandali, humingi kayo ng iyong nais
na ibigay sa inyo ng Diyos. Ang Diyos ay nakikinig. Pero maaari na ang hihingi ninyo ay nakikita ng Panginoon na hindi maganda para sa iyo sa mga darating. Pero wag tayo hihinto, manalangin ka. But always end, your will be done. Yung will be done. Ating sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya po, tanggapin nawa ng Panginoon itong ating mga panalangin. Panalangin na magiging daan upang tayo'y magkaroon ng kapayapaan. Ngayon ay ang pagpapaspas. Ilagay ninyo kanang kamay sa tapat ng inyong puso. Ama naming mapagpala, nililingap mo ang iyong bayan kahit may mga kaanib na lumilihis ng landas. Ipagkaloob mo ang pasyang magbagong buhay sa tanan upang ang lahat ay maging lalong matapat sa pagsunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo ay manawig may manaog nawa at mamalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Kapanalig, sensya na ho at hindi natin nakasama si Brother Ed. Pero ako'y nagpapasalamat na kayo pa rin ay laging nakikinig sa salita ng Diyos. Nanunood sa programang ito, Kapanalig sa DCRH. Alam po ninyo, lahat tayo ay nangangailangan ng tulong lagi ng Panginoon. Naririyan sila. Ang kanyang mga kamay ay laging nagbubukas at nais niya na He will be able to embrace you so that you will no longer be afraid. Rather, but like a child, always knowing na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Naririyan si Jesus. Tayo ngayon ang templo ng Diyos. We are now the temples of the Trinity of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So mga kapanalig, never lose. Aming salamat po sa DCRH, lalo na po sa President si let us always pray together, asking the Lord, Lord, be with me
all the time. And let Mary, our Father, bring us closer to our Son Jesus. Be our Father who will guide us closer to our Son Jesus, the Redeemer. Kaya po, mga kapatid, God bless you. God love you. In the name of Brother and Delia, thank you. Thank you. Thank you. God bless. Amen. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay